67 yan. Yan yung mga, yung mga identified. Paano pa kaya yung ginamit nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila, o kaya relative nila? Kunwari na lang yun. Pero actually, sila rin yung contractor talaga eh. Mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode mga kaboses, itong magandang pag-usapan po ito mga kaboses dahil ibinunyag na po ni Mayor Benjamin Magalong, si retired General Magalong po mga kaboses, na alam po natin na matagal na pong umuusig mga kaboses tungkol po sa korupsyon dyan po sa Kongreso mga kaboses. Lalo na po sa mga infrastructure projects at ngayon po ay talaga pong napakatapang niya po ngayon mga kaboses kasi mas nabigyan po siya ng courage na dahil po sa pagkatapos po na inaksyonan nito ni PBBM, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga kaboses, ito nga hong pagsisimula ng pagsisiwalat mga kaboses ng katotohanan at lulunsad ng investigasyon mga kaboses hinggil po sa anomalya po ng flood control project mga kaboses. At sinabi po ngayon ni Mayor Benjamin Magalong na mayroon daw pong 67 congressman. Yung dawit po mayroon pong modus operandi ginagawa mga kaboses dyan po sa Kongreso. Yan po ang alamin natin ngayon. Ano po? Kasi napaka-importante po nito mga kaboses na malaman po natin. And kailangan po natin itong ipalagana para po mas matakot yun pong mga nasa Kongreso ngayon. Dapat po talaga sila matakot, At tiyak po, hindi po siguro nila in-expect yun yung gagawin ni PBBM. I don't know lang kung ano nga ba talaga itong show ba ito. Ano ba mga kaboses? But sa nakikita natin, isang napagandang simula po ito. Nung nilabas po ni Presidente Marcos yung top 15 contractors, napakagandang simula po yan upang maglunsad po mga kaboses ng malalimang investigasyon hinggil po sa mga anomalya po dito sa flood control projects na alam po natin, bilyon-bilyon ang nilalabas sa pera mga kaboses. At nauna na pong na-issue sa budget insertion na basta insert lang ng insert itong ating mga butihing congressman. At alam po natin ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Mas napakadali ginagawa kasi nilang gold mine mga kaboses ito pong issue ng baha sa ating bayan. Alam po natin yan na mayroong baha. Tapos mismong sila mga kaboses alam nila na kawawa na mga Pilipino. Wala lang po talaga silang konsensya kasi po sinakyan po nila yung mga issue mga kaboses. At pinapatong-patong po nila mga kaboses yun pong budget, bilyon-bilyon. At kinakamkam po nila at wala pong nararating doon sa taong bayan. Taon-taon na lang na-feel ng mga taong bayan, mga kaboses, na nagsasuffer sila. Tuwing bumabagyo, may problema, mga kaboses. Ngunit sila, habang bumabaha, ay bumabaha rin ang kanilang pera, mga kaboses. Bumabaha pa rin ang korupsyon. Pakinggan po muna natin. Ito pong statement, mga kaboses, ni Mayor Benjamin Magalong sa isa pong interview sa 1PH mga kabos. Narito po ang interview. Yeah, based dun sa mga information na natanggap ko. Kasi immediately may mga tumawag agad sa akin Binanggit nga nila na yung mga ibang contractors na yan, yan ang mga ginagamit ng mga congressmen. Ginagamit po parang front ito. Oo. Parang front lang yan. Ginagamit lang nila, bibigyan nila ng royalty. Sometimes ang ginagawa nila, gagamitin nila yung lisensya kasi hindi naman nila pwedeng yung mismong company nila ang gagamitin. Kasi nga halatang-halata naman kasi rig nga yung bid. So gagamitin ka, sasabihin sa'yo, 3% na lang, bibigyan na lang kita ng royalty, 3%. Alam mo kasi ang industry Yes, Mayor. Sir? lisensya ng iba, usually ang royalty niya mga 5% So Mayor, ito ba Yes, yung sir, yes, ito ba Mayor yung sinasabi niyo na parang SOP? Alam ko lang beso ng diniscuss sa mga programa namin pero dito papasok yung SOP na sinasabi niyo tukol doon sa mga mambabatas. Hindi pa. Okay. Yes, Joby. Hindi pa. Joby, ang ibig ko sabihin, ito pa yung usapan ng mga between contractors. Nagpapahiraman sila ng mga lisensya. Kaya kung gagamitin ko yung lisensya mo,
usually, ang kwan ko sa'yo, ang ibibigay ko sa'yo is 5%. Pero, pag congressman ang gumamit ng lisensya mo, royalty ka na lang 3%. Mhm. Pero ang gagawin sa'yo, 2% na lang, royalty mo. Gagamitin ko yung lisensya mo. Pero huwag ka mag-alala, bibigyan kita ng project. Meron akong multipurpose building, ikaw na lang ang gagawin kong contractor. Ganun ang ginagawa ng sistema. Yun ang usapan. Yeah. Yun ang negotiation ng mga politiko at yung contractor. Pero, Mayor, gaano karaming congressman po itong pinag-uusapan natin na ginagawang front itong contractor? Well, napakarami nila. Sabi nga ni Senator Lacson, no? 67 yan. Yan yung mga yung mga identified. Paano pa kaya yung ginamit nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila, o kaya relative nila? Kunwari na lang yun. Pero actually, sila rin yung contractor talaga eh. Sir, ito pong 67 na to na sinasabi po ninyo, kasalukuyan po silang nakaupo? O meron na pong iba na wala na sa Congress? Kasi baka wala na siguro yung iba. Kasi nga, nagsawa na rin ang mga tao. Siguro nahalata na rin. Yeah. Galit na rin yung mga tao. Kaya meron sa kanila, natanggal na rin. Pero sabi ko nga, yung 67 na yan, yung palang yung identified talaga na mga congressman na talagang sila yung contractor. Bago pa lang silang tumakbo, alam na nga mga contractor sila. Pero iba pa yung tumakbo, nanalo, tapos nakita niya talaga yung benefit na ako na rin ang contractor, naging contractor na rin, o kaya yung kanilang asawa, o kaya mga anak nila ang contractor. Pero kunwari na lang yun. Actually, sila rin yun. Ayun mga boses. Pupunta lang po tayo doon mga boses. Actually, napakahaba po ng interview na iyon mga boses, no? Tayo lang po, pagpapatuloy ko na lang po mga boses. So yun po yung political bombshell na inilabas mga kaboses ni Mayor Magalong. At least 67 na mga kongresista mga kaboses ang umano'y sangkot mga kaboses sa paggamit ng mga kontraktor bilang fronts mga kaboses para makuha at kontrolin ang malalaking public works contracts. Particular na po ito pong flood control project mga kaboses. Kung tama po ang ibinigay na numero ni Magalong, halos 1/3 na po ng buong kongreso ay may direktang interes mga kaboses sa mga proyektong pinupunduhan ng buwis ng taong bayan mga kaboses. Nakakalungkot, ano po? Ito yung modus operandi na ibinigay ni Mayor Magalong. Baka lang kasi hindi nyo ma-analyze pa mga kaboses. Ang example nito mga kaboses para bagang set up ni politiko at ni kontraktor mga kaboses. Si politiko, halimbawa po si congressman gustong makuha yung proyekto po ng area niya mga kaboses. Si kontraktor naman na meron pong lisensya para tumanggap ng government infrastructure project. Ang totoo po daw nangyayari ayon po kay Mayor Magalong ay hindi talaga magpapatakbo ng project si kontraktor. Ipapahiram lamang niya yung lisensya mga kaboses doon sa politiko kapalit po ang royalty fee. Kumbaga parang renta po ito mga kaboses. Ano po? Ang regular deal, 5% ang cut. Ano po? Doon po sa mismong budget. Ano po At kapag politiko po ang humiram, mga kaboses, nagrenta ng lisensya, nasa 3% cut mga kaboses. Mas maliit kasi guaranteed win yung contract mga kaboses. Kasi nga po, garantisado po kapag politiko, for example ako si congressman, sige, bibigyan kita ng project, 3% lang, basta yung iba project mabibigay ko sa iyo. Parang ganon. Dahil hawak po ni politiko, ang mga connection sa DPWH, ng LGU, mga kaboses, at sila po ang mag-aayos. Sila po ang mag-aayos na yung front contractor ang mananalo sa bidding. So parang ganun po yung nangyayari mga kaboses. Ayon po kay Mayor Benjamin Magalong. Sa papel, mukhang legal talaga mga kaboses, but sa totoong buhay, napaka-scripted po. Or meron pa, ito pa yung modus. Para hindi obvious na sangkot mga kaboses sa mga politiko,
minsan po ay ginagamit nila ang pangalan ng kanilang asawa, pangalan ng kanilang anak, kamag-anak at mga business associate mga kaboses bilang official owner ng construction firm. At ito po yung tricks po ng implementasyon mga kaboses ha. Dito na po papasok mga kaboses yung nangyayaring korupsyon. Yung substandard po na trabaho mga kaboses, halimbawa, sinabi po ito ni Mayor Magalong sa full interview po niyon sa 1PH mga kaboses. Halimbawa po yung plano is yung sheet pile is nasa mga 9 meters mga kaboses pero yung actual na nakikita natin 1 meters na lang. Pangalawa, yung overpricing mga kaboses. Yung materyales, yung market price niya is nasa 34 pesos per kilo mga kaboses. Doon sa government price list mga kaboses, nagiging 92 pesos per kilo na. Di ba? Triple po ang presyo mga kaboses. Sobra-sobra yung papasok sa bulsa. Ano po? So, ganun po. So, si politiko kumikita mula sa savings sa quality at sa overpricing mga kaboses. Samantalang si contractor din naman po ay kumikita kahit walang totoong trabaho, lisensya lamang po ang kanya pong puhunan mga kaboses. So kumbaga, in short, si politiko ay nagiging fixer ngayon mga kaboses plus naging real project owner. Si contractor ay nagiging dummy holder ng lisensya mga kaboses. Sa bidding, scripted na. Yung resulta, overpriced at substandard project pero lahat po no ng sangkot doon ay grabe yung income. Ano po, mga kaboses? So, yan po yung nangyayari. No? Yan po ang nangyayari raw po. Modus operandi, ayon po yan kay Mayor Magalong, mga kaboses. Yun pong, so sana po, no? Excited po tayo na maglabas na po talaga. Mailabas na po yung official po at pinal po ng mga pangalan. Kasi hawak na po ni Mayor Magalong yung mga pangalan ng mga kongresista, mga kaboses. At sinabi pa po ni Mayor Magalong na meron talagang mga tao dyan sa Department of Public Works and Highways, sa DPWH mga boses, na pumapayag sa ganoong setup. Pero ayon nga po ni Mayor Magalong, no, mga kaboses, ayon rin po sa kanya, pero kahit mismong yung taga DPWH ay nagsisimula na hong magreklamo dahil po sa over the top demands ng ilang mambabatas po mga kaboses. So kung tutuusin, mga boses, sa dami ho ng proyekto at laki po ng budget, imposible raw na hindi ito napapansin ng mga matataas na opisyal, mga kaboses. So ngayon, napakainit po ng usapan, binulgar po ni Magalong na may mga dokumento nang itinago mga kaboses o mga winasak, no? Para hindi magamit po sa investigasyon. Meron din po mga sangkot, no, na nag-low profile daw po mga kaboses habang hinihintay po humupa itong issue. Habang tumatagal ang aksyon mga kaboses sa mga ahensya, mas lumalaki ang chance ang mawalan po ng matibay na ebidensya. So yan po yung atin pong tinitingnan ngayon mga kaboses. So napakadelikado kapag natagalan. So sana panawagan rin natin kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kung talagang seryoso siya sa trabahong ito mga kaboses. Seryosohin na niya. Tuloy-tuloy na. Bilisan na niya mga kaboses. So maghintay tayo no, kung ano po ang susunod po na balita tungkol po dito mga boss. Ano po mga updates? Ano po? Please subscribe, like, and share po dito sa ating YouTube channel mga kaboses. At click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads mga kaboses. God bless you sa inyong lahat. Kayo pinakikinig at nanonood dito sa Standpoint Analysis. Ako po si Kaboses Wins mga kaboses. Maraming salamat and bye-bye.